Hello, magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay mag-video tayo at ipapakita ko sa inyo yung aking mutya. Pero bago ko sisimulan itong aking kwentong ito ay yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa susunod yung mga videos, sa susunod kong videos makakita pa rin kayo sa aking pag-vlog. Kaya importante talaga na makapag-subscribe kayo para bawat upload ko makita ninyo. Kung gusto nyo naman yung aking videong ito na kwentong pang paswerte na sa naniniwala po dito. Dahil bihira lang po ang naniniwala sa mga ganitong usapin dahil ito po ay lumang paniniwala, galing pa ito sa ating mga ninunong, mga antingero. Ngayon po ay ipaliwanag ko po at ipakilala ko po sa inyo itong ating bato o mutya kung tawagin, na mayroon siyang birtod at paano nagkabirtod at anong klaseng birtod ang mayroon dito. Ito po ay isa sa mutya ng Hagonoy na aking nakukuha. Ito po ay nakadugtong mismo sa katawan ng puno ng Hagonoy at napakatigas po ang katawang ito dahil ito po ay sa puno ng Hagonoy ito nakadugtong. Ang dahilan kung bakit ko ito nakuha dahil nga nagtabas ako doon sa aming baol o nilinisan ko, ginamitan ko ng sanggot o yung itak na pag ganon po yung itak, ganyan. Ito po yung talim niya, tapos sinagbasan ko yung lupa para malinis po yung lupa. Pagkatapos yan nagbasan, pwede mo na yan araruhin. Kaya ito po ang aking natamaan ng aking itak na sanggot, at sa pagkatama nito, ito po ay nag-spark po ito dahil nga bato, mag-spark talaga yan. At nagtataka ako na doon sa aming lupa wala namang bato, bakit nag-spark na tamaan yung puno? Kaya pala sinilip kong mabuti po yung puno ng Hagonoy. Ito pala ang nakadugtong sa puno, itong batong ito o mutya niya. Kaya napakaganda itong gamitin sa panggagamot. Kung napapansin ninyo, yung dahon po ng Hagonoy, pwede yan igamot sa mga sugat. Pwede rin yan gamot sa mga cancer, yung dahon ng Hagonoy. Kaya napakaganda po yan dahil siya po ay may mutyang binigay sa atin. Noong unang panahon, yung Birni Santo pa yun, maliit pa ako, merong kinuha yung lolo ko na dahon ng Hagonoy na ginawa niyang langis, yung mga udlot. Kaya binilad niya yon sa araw. Pagka tapos ng bilad na araw, nilagyan ng langis. Tapos sa sobrang tagal na po yung langis doon sa pinaglalagyan ng dahon ng mga Hagonoy, nagiging green po yung langis. Tapos pag may masugatan sa amin, yun lang po ang ipahid sa sugat, yung lana na galing po sa Hagonoy. Madali lang humilom po yung sugat. Kung may mga nilalagnat na may mga sakit na sakit sa loob, katulad ng mga sakit sa dugo, sakit sa buto, pag makainom nito biglang mawala yung sakit nila. Kaya napakabisa po itong Hagonoy na mutya. Kaya ngayon ko lang nalaman na ang Hagonoy pala ay gamot po yan sa cancer. Dahil nga mayroon ng nagpagamot dito sa amin na mga kaibigan kong antingero,
Hagunoy lang ang kanyang ginamot, yung udlot na nilangisan niya. May mga sugat, pag ilagay mo yan dyan sa sugat, yung langis, hindi mabutan ng 3 araw ay siya ay mawala. Kaya napakabisa talaga. Minsan nga pag may nasugatan dito sa amin, tapos meron pang nakabaon doon sa loob na may mga kahoy-kahoy pa doon sa balat ng tao, hindi na matanggal dahil nga hindi niya nasilip yung sugat na meron palang laman pa doon sa kanyang sugatan. Pag hilom sa ng sugat 3 araw, minsan nga maabutan 2 araw humilom yung sugat, magpikot, magsira yung yung sugat. Meron pang naiwan doon dahil hindi niya sinilip ng mabuti. Inoperahan, may nakuhang mga kahoy kasi nasalugsog siya. Mabisa talaga siya sa pampapilot itong mutya sa hagunoy. Ito dahil nga ito'y bato na, ay maganda ito igamot pa rin. Ibabad mo ito sa tubig. Pagkatapos mo ibabad sa tubig dahil nga birtud na siya, ay ipainom mo yung agad yung yung tubig, pero dasalan mo muna, hilingin mo sa Panginoon na siya ay gumaling sa pamamagitan ng ating pagbabad ng mutya sa hagunoy. Dahil nagiging bato na siya, ito'y tigas na siya. Kaya maganda rin ito sa proteksyon. Yung katigasan ng katawan ng hagunoy kasing tigas rin sa nagtatangan ng batong ito. Kasi lahat ng mga batong matitigas, kapag dala mo yan, parang kumbaga ang ugali niya ay pumapasok sa iyo. Kaya ikaw ay tumitigas rin. Lahat ng mga mutya na bato ay pangpakabal po yan. Kaya ito yung may tendency po itong pagdala mo ito, kumabal ito sa katawan. Hindi na siya magpasugat dahil nga gamot na nga siya sa sugat, hindi na siya magpasugat. Yung nakikita nyo yung mga butas-butas na yan, galing yan sa puno ng hagunoy na noong mga ilang taon na nagtubo siya na hindi siya nagambala. Unti-unting natanggal siya at nagtitigas at tumubo at nagiging bato siya. Yan po ang dahilan na may mga butas at bukol-bukol po yan. Yan. Tapos yung nakita nyo, yung kadugtong niya, ito po yung kadugtong niya. Yung dalawang yung dalawa dyan yan katugtong, pero ito'y binalot ng balat na buhay. Balat na hagunoy na buhay. Kasi bawat hagunoy puno may mga balat po yan, kahit nga ugat may balat yan. Ito'y natamaan ng aking itak ay siyempre bato na nag-spark siya. Ngayon sinilip ko, ito ay kung saan may sugat sa puno ng kahoy na tinatawag na hagunoy. Kasi pwedeng tawagin kahoy yan kasi kahoy talaga po yan, pero hindi lumaki dahil kahoy siya, kahoy na maliit. Hagunoy lang nga siya ang pangalan, pero hindi lumaki. Ngayon kung saan yung natamaan yung puno, kinuha ko. Tapos bakit nag-spark po tinanong ko yung sarili ko, bakit nag-spark po yung aking itak na sanggot. Pagkakita ko, binalatan ko muna ito dahil ito nakadugtong. Pagbalat ko, napaka kinis at parang siya. Kung titingnan nyo naman, makinis naman na ba talaga? Kinis siya. Ngayon binalatan ko siya, tapos tinanong ko bakit nagtitigas ito. Ay kaya pala ito ay mutya sa hagunoy. Binigyan tayo ng mutya sa hagunoy. Yan. Ito'y bago lang nakuha, kahapon lang ito nakuha dahil Biyernes kahapon. Biyernes sa hapon ito nakuha. Mga 3:00 ng hapon ito nakukuha.